Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala uli si King Coffee at welcome muli sa aking channel. So ano ba pag-uusapan natin sa araw na ito? Ang pag-uusapan natin ay mga bagay na dapat iwasan ng bagong OFW dito sa Saudi Arabia. So syempre may mga rules and regulation yan sa bawat lugar na pupuntahan mo, especially lalo na dito sa Saudi. Bilang OFW, kailangan mo sumunod. So bibigyan ko kayo ng mga ilang bagay na dapat mo sundin, mga bawal na hindi dapat gawin dito sa Saudi Arabia. Pero bagong lahat, ako nga pala si King Cofield at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para maging update kayo sa lahat ng mga ibablog natin o pag-uusapan natin, mga related topics natin sa mga tips and ideas. Kaya simulan na natin. So ano ba yung unang-una na bawal dito sa Saudi Arabia? Siyempre, ang pinagbabawal dito ay bawal ang alak dito. Yan, number 1 yan. Especially sa mga kalalakihan na katulad nating mga Pinoy na mahilig sa alak, bawal na bawal yan. Once na mahuli ka, siguradong kulong ka. Wala nang ibang paliwanag yan. Kahit sabi mo, hindi sa iyo yan o napulot mo, once na nakitaan ka ng alak. Pero wala naman talagang literal na alak dito. Ang kadalasan kasi ginagawa ng iba, nagpo-provide sila ng alak, sila mismo nagluluto at gumagawa. So maraming mga kababayan natin or ibang lahi na gumagawa ng ganyan. Pero huwag yung gagawin ha, kasi bawal na bawal yan. Yan yung una. Yung pangalawang bawal dito ay kailangan mong may dala kang residence permit o kumbaga card o ikama, tawag dito sa Saudi. Once na lumabas ka, laging mong bitbit yan. Pero kung wala ka pa naman bagong ikama or ikama na na-issue sa iyo ng employer mo o kahit anong kumpanyang pinagtatrabahoan mo, dapat meron kang visa o dala mo rin yung passport mo. Kasi sa visa kailangan yan, nakapaloob doon na kung ilang days ka pwede mag-stay bago ka ma-issue ng ikama, lalo na sa mga especially nagtatrabaho sa atin. So kaya nga kailangan bitbit mo ang visa mo at ang iyong passport para just in case na masita ka ng pulis o kung sino man na related sa government na pinagbabawal na wala ka dalang residence permit, ay kailangan bitbit mo ito. Yan. Ang isa pang pinagbabawal ay bawal ka makiapid sa hindi mo asawa. Siyempre, kasama rin niya sa mga utos, di ba? Pero especially dito sa Saudi, hindi naman to katulad sa atin sa Pilipinas na pwede kang, kumbaga, magjowa kayo, pwede kayo. Pero dito, maigpit na pinagbabawal yan. Kumbaga, haram yan. Lalo-lalo na kung hindi kayo mag-asawa. Kailangan meron kayong dokumento legal na ipapakita just in case na masita kayo, at least kasal kayo. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung basta na lang na magjowa kayo na pwede kayo magsama dito. Hindi pwede yan. Pinagbabawal yan. Sigurado pag nahuli ka o nahuli kayo, may kalalagyan kayo. Kaya ingat mga kabayan, ingat mga OFW. Ang isang pang pinagbabawal ay yung bawal ang sugal. Nakaw, sa mga sugarol na katulad natin dyan na mahilig magsugal. Sabagay, meron nga pala akong video na related sa kung paano maglaro ng tongid, sa mga ganyan, pusoy. Pero hindi natin yung gagawin dito kasi nga bawal yan. Bawal na bawal magsugal. Once na nahuli ka, isa yan sa magiging problema mo. Malaking problema yan, kabayan. Idagdag na rin natin ang bawal makipag-away. Kasi kahit anong dahilan mo, kunyari nakipag-away ka, tapos naduguan mo siya, o nagkaroon siya ng dugo, kahit siyang may mali, ikaw pa rin ang may kasalanan. Kasi dito kasi sa pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko, once na nag-away kayo tapos saktan mo yung kaaway mo at naduguan mo, ikaw ang huhulihin, hindi siya. Kaya kumbaga kung mainit ang ulo mo, wag mo nang gawin, wag ka nang makipag-away. Siguro pwede na kayo magbunga nga, magsalitaan, pero walang physical contact. Nakaw, hindi mo maiiwasan yan. Baka maduguan mo, masaktan mo, o worse, baka mapatay mo. Sigurado, bitay ka. Dito sa Saudi, napakaraming bawal. Baga, halos lahat naman bawal. Kasi nga, isa to sa pinakamahigpit na lugar sa buong mundo. Sabihin na natin ganoon. Pag dito ka, titino ka, maging mabait ka. Kasi nga, unang-una, ramdam mo yung kakaibang lugar yung higpit. Once sa pagtapak mo pa lang sa airport, alam mo na yung kultura, yung pakiramdam na iba to. Ramdam mo kagad yung higpit ng bansa nila. Kaya sa mga bagong OFW dyan, na bagong salta, huwag nyo kalimutan lagi mag-iingat, magbaon ng maraming pasensya, tapos sumunod tayo sa rules and regulation ng bansang pupuntahan natin, especially dito sa Saudi Arabia. So baka meron kayong mga naidagdag pa na mga hindi ko nabanggit, pwede nyo i-comment para at least alam ng iba. Mali nyo, hindi ko rin alam, madagdag kaalaman ba. So guys, hanggang dito na lang ha. Sa susunod ulit ng video, samahan nyo ulit ako si King Cofield. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-share ang ating video, i-like, mag-comment, walang problema.
Kung meron kayong naiisip na topic sa susunod na video, pwede nating gawin yan o i-upload. Paano guys, hanggang sa muli, paalam.